So ayan guys, sinisipag akong mag-vlog ngayon. Naandito nga pala ako ngayon sa SM San Pablo dahil tayo ay may bibilhin. Naiisip na naman kasi akong i-bake tapos wala na naman tayong ingredients. Kesa naman ako ay mag-order pa online, dito na lang ako pumunta sa All About Baking. Dito lang kasi yung pinakamalapit na bilihan ng mga baking ingredients. Pinakamalapit sa bahay namin ha. So dito pala sa may SM may bugbubukas na Subway. So wala lang, nakikita ko lang kasi yan sa TikTok. Dito nga ngayon sa SM is merong live band. Sumabay na nga lang pala ako sa asawa ko para nga hindi na tayo mamasahe. So dito nga mga kumartes sa All About Baking, halos lahat naman ng ingredients ay naandito na. Kaya dito talaga ako napunta kapag ka hindi ako na-order online. So ang kailangan ko is powder sugar. So nakabili naman ako dito noong nakaraan kaya alam ko na yung presyo. At ayun nga, same lang din naman siya sa online. Kaya naman sabi ko dito na lang ako bibili kasi hindi naman nagkakalayo ng presyo. So dahil nga ayoko nang maubusan ng powdered sugar, dalawa na yung bibilhin ko. Naiisip nyo na ba kung ano yung susunod nating i-bake? May mga pa-order pa nga ako na ensaymada sa mga katrabaho ko. Pero dahil ang gusto ko nga is freshly baked siya, sa linggo ko na lang siya gagawin. Kumuha na nga lang din ako ng cornstarch dahil gagamitin ko nga ito sa susunod nating i-bake. Nakakatuwa lang kasi mga kumartes na gustuhan talaga nila yung mamon ensaymada. So ako kasi personally hindi ako mahilig sa mga mamon. Kaya sa akin parang okay lang siya. Feeling ko kasi kapag kumakain ako ng mamon, mabibilaukan ako. And ayun nga, kapag ka nga ikaw yung nagbe-bake, feeling mo na uumay ka sa amoy, sa lasa. Kaya minsan, tikim-tikim lang talaga yung ginagawa ko. Kada gagawa nga ako, every batch, kailangan merong maiwang isa para meron tayong pang free taste. So, syempre, dahil nga ikaw yung gumagawa, kailangan tikman mo pa rin yung gagawin mo. So, yun lang naman yung dinayo ko dito sa All About Baking. 2 powdered sugar nga yun at saka isang cornstarch. So, yung asawa ko nga, nagkikrib ng shawarma. Kaya naman, ayan, maghahanap tayo ng shawarma. Yun nga lang, nahilo na ako. Kakaikot dito sa SM pero wala akong nakitang shawarma. Yun nga, nakababa na nga ako ng escalator nang naalala ko, wala nga pala sa akin yung resibo. Alam nyo naman na importante ang resibo. Kailangan ko to lalo na kapag ka nagko-costing ako. So dapat alam nyo yung grams at kung magkano yung presyo ng binili nyong ingredients. Dahil dyan tayo magbabase kung magkano yung ating magiging costing. So dito nga habang binibidyohan ko siya at nakababa na ulit ako ng escalator nang mapansin ko parang may mali. Ang nakalagay dito is isang cornstarch at isang powdered sugar. Mga kumartes, dalawa yung kinuha ko na powdered sugar. So, syempre, bilang may takot sa Diyos, na kung sa iba-iba, hindi na to ibabalik kasi syempre, yes, nakalibre ng isa. At yun nga, hindi ko pa nga na ibabalik, kinakastigo na agad ako na hindi ko naman to ikakayaman. So, kumpara sa binibigay sa akin ni Lord na blessing ngayon, walang-wala itong 75 pesos na ito kung hindi ko ibabalik. Na dito pa lang, sa maliit na presyo na to, sinusubok ka na talaga. Sinusubok yung pagiging honest mo. Paano pa kaya sa malalaking blessing? So, hindi talaga kaya ng konsensya natin, mga zay. Kaya naman, ayan, for the third time na andito na naman tayo sa All About Baking at ibabalik natin. So, hindi ko pala siya ibabalik. Itatama ko lang yung resibo. So, syempre, sinabi ko kay kuya. So, siguro hindi rin nila napansin kasi yung isa nagbabalot, yung isa naman is nasa kahera. So, hindi siguro napansin nung nasa cashier na dalawa yung ibinalot ni kuya na powdered sugar. So, dito kasi, hindi naman siya pinapunch. Kumbaga, tinitingnan lang nila yung dala mo. So, kung hindi ko kinuha yung resibo at hindi ko binalikan, hindi ko na rin naman malalaman. Habang pababa kasi ako ng hagdanan, iniisip ko kung magkano yung cornstarch. So, hinanap ko yung resibo, wala sa bag ko. Kaya yun, napaisip din naman ako bakit 131 lang yung binayaran ko. So, syempre, wala naman akong resibo. So, yun nga, buti na lang talaga, binalikan natin yung resibo at nakita natin. So, alam nyo, kung sa iba-iba to sasabihin, hindi ko na to ibabalik, kasalanan naman nila. O, ganyan yung mga walang konsensya. So, sabi ko nga kay Lord, walang-wala itong 75 pesos na ito sa mga binibigay niyang blessing sa akin ngayon. Paano kung sa maliit na bagay na to't hindi ko binalik, bawiin ni Lord yung mga blessing sa akin. O, diba? Mas malaki yung nawala sa'yo. Hindi ko naman ikakayaman to, diba? So, dito nga, si Kurt nga nasa school pa. Ang sabi niya, kumain na daw siya at hindi na daw siya kakain sa bahay. So, sabi ng asawa ko, ano daw kakainin namin? Sabi ko, si Kurt nagmakto, edi tayo mag-Jollibee. Kaya naman, ayan, dumiretso nga kami dito sa may highway at dito na nga lang kami kakain. Pero kanina nga, bago nga kami umalis, is nagsaing na nga ako. Kasi nga, meron naman kaming ulam doon na sisig na in-order ko doon sa aking bilas. So, dahil nga kakain kami dito, ilalagay ko na lang sa rep yun. Pati nga din yung kanin, ilalagay ko din sa rep kasi baka mapanis, sayang. Kaming dalawa nga lang pala ng asawa ko yung kakain. So, bali dito nga nag-take out lang ako ng 3 burger para tigi-tigi sa kami. Para pag uwi namin, pare-pares na kami nakakain, ito nga, midnight snack na lang kung gugutumin ulit. So, meron kasing event sa school si na Kurt, kaya panigurado gagabihin ngayon ng uwi. Parang meron silang pre-Valentine celebration. So, meron silang program at meron din mga events na hindi ko alam kung ano yung gagawin nila. So, finally guys, magbabakasyon na at magla-last tuition na rin ako kay Kurt. So,
makakalibre nga tayo ng 2 months ng tuition kasi bakasyon na. At syempre hindi lang yun, makakatipid na rin sa baon. So hindi rin talaga biro ang magpaaral. Kaya naman hinay-hinay sa pag-aanak, charis. Lalo na kung gusto mo nga na magandang school yung papasukan ng anak mo, yung isa, 2 anak is okay na. Lalo na kung gusto mong maibigay yung mga needs ng anak mo, ganyan. Pero syempre, salute pa din sa mga 3, 4 ang anak kasi hindi talaga biro yan ha. Talagang magpasalamat kayo sa magulang nyo dahil iginagapang kayo sa pag-aaral nyo. Dahil ako pa nga lang naiisa ang anak, talaga namang nakakapagreklamo na. Ano pa kaya yung 3, 4? Talagang nako, sasakit ang ulo. So magpasalamat kayo sa mga magulang nyo dahil hindi nyo alam kung saan sila kumukuha ng pera para sa pag-aaral nyo. At syempre, magiging magulang din naman kayo pagdating ng panahon, kaya mararanasan nyo rin yung mga nararanasan namin ngayon. So bago kayo mag-anak, is planuhin nyo kung ilan lang yung magiging anak nyo. Kung ilan lang din yung kaya nyong buhayin. Kasi pag elementary pa lang, hindi mo paramdam yung gastos eh. Pag nag-high school na yan, nag-college na, nako, dyan na talaga mararamdaman yan. So dito nga, nag-usap kami ng asawa ko kanina. Sabi ko nga pala sa asawa ko dyan, sabi ko, darling, siguro kung hindi ako nagbabasa ng Bible, yung 75 pesos na yun, hindi ko na yun ibabalik. Kasi kasalanan naman nila yun, hindi ko naman yun kasalanan. So syempre, matutuwa ako kasi nakalibre nga ako eh. Pero dahil nga may sumisigaw sa utak ko kanina na hindi, balik mo yan, magagalit si Lord. Kaya naman yung pa ako talaga, bumalik talagang kusa. Parang hindi ako makakatulog kapag hindi ko siya naibalik. Alam niyo yung may spiritual battle sa utak mo. May nagsasabing hindi, kasalanan naman nila yan, wag mo nang ibalik. Tapos yung isa sasabihin, ibalik mo yan, hindi yan kalugod-lugod kay Lord. So paano yung blessing na ibinibigay sa'yo ngayon, bawiin ni Lord. Kaya yun, mas masarap naman talaga sa pakiramdam kapag ka nakakagawa ka ng tama. So buti na lang pala, ready ako. Meron nga pala akong maliit na eco bag dito sa aking bag. Kaya naman ayan, minapaglagyan tayo ng ating take out. So ayun lang mga kumartes. Thank you for watching. Bye!